Hi babes, kamusta? Hi, Dodong. How are you? Okay lang naman. How's your week so far? I didn't have a good week this week. I think it's the seasonal depression. Oo, kasi medyo malamig dito, kaya, Yeah, I can't wait for winter to be over. malapit na. Summer season na soon. Yeah. Yeah. So, yon. See? There's a blank chair here. Yeah. Someone's gonna be sitting there later. Sobrang excited tayo na ilabas to kasi I'm pretty sure this episode, a lot of people will learn kung paano ba talaga yung naging journey niya. Marami makaka-relate na same I'm situation so sa proud kanya. of her kasi I always say this. She's my friend. She's my influencer friend that has 6 million followers on TikTok. Yan. Pero before we really start sa pagpapasok natin sa guest natin, we just want to thank everybody for watching our podcast, for listening to it. Yeah. Sa mga nakakapanood nito, guys, please help us by sharing this video to your friends, to your families, and sa mga people na sa tingin nyo makaka-relate sa mga ginagawa namin ng mga podcast. And then if you wanna reach out to us, you can send us a private message or you can book a consultation. Let us know para masend namin yung link paano mag-book ng And consultation. hopefully yung last na episode, marami rin kayong na-learn because that was a Q&A episode. Yes. So we actually took questions na sinasend nyo sa TikTok and Facebook, and then he answered it personally for you guys on the episode. So Syempre, pag mga medyo confidential na questions, we never name clients. I don't think you're allowed to name clients. no. May Yeah. mga iba din naman kasi nag-inquire na super confidential. Kaya nga. And So, regardless if it's confidential or not, you're not supposed to name clients. Correct. You're never supposed to. Yun. I think legally binding, you're not supposed to. Tama. So, keep yun. sending us your questions, guys. Kung may mga questions mo kayo, not really too in detail, you can even comment sa baba para mapag-usapan natin. Pero if you really wanna, talk to us one-on-one, let us know para natin. So, sino ba tong guest natin, babes? Yung guest natin, as I said, is my celebrity friend. She's actually very famous. Yung pag nagmo-mall kami, merong maghihinto sa kanya, sasabihin, ay, pina-follow kita. Ganon. Yeah, she has 6 million followers on TikTok. And hindi siya nagpapakita ng face. So I think this will be her face reveal. Yeah. I don't think she'll share this. Hindi niya ito i-share. Kasi nandito yung mukha niya. Nakakainis. Alam ko na talaga. No, she's gonna share. Then, tsaka, even before coming here sa Canada, they're very well established na sa Yeah, Pilipinas. oo nga So, eh. tingnan natin kung matatanong natin siya kung ano yung mga reasons of coming here, where they are at right now sa Yeah. application nila, and paano niya ma-share yung journey niya. And ang pinaka-topic natin really is taking French, no? Oo. Kasi we have been advising yung mga kliyente na, take French kasi it will boost extra Dodong points. actually has meron kang code, 'di ba? One of the French schools dito sa Calgary. Yes. Na pag binigay niyo yung pangalan niyang Dodong B, you actually get $100 off sa course or something like that. May discount code. Yeah. May discount. So, you can reach out to Cornerstone College of Alberta. They are based here in Calgary, Alberta. Tapos you Yung can... editor namin, pwede mo ba ilagay dito yung information na yun? yes, we can even I'll post yung contact Yeah. information niya dyan sa comment below. Okay. Yeah. So, enough of that. We want to, kasi marami siyang sasabihin eh. Madaldal to eh. Ewan ko lang kung madaldal siya sa, podcast. Pero in person, madaldal talaga to. So, her name is, social media handle is Jukes2Go. And her name is Rowan Camille. So, let's all welcome her. Come on na! Jukes, pasok ka na, Jukes. Jukes, Come on na. pasok na, Jukes! Go na talaga. Okay, this is your mic. Tingnan mo, takot na takot siya. Meron pa siyang mga libro. Ang gaano, Mike? Hoy, ba't ganyan ka magsalita? Magpakatotoo ka. Ang gaano, Mike? Yon. Okay. Pero mag-hi ka muna sa Oo, hi mga ka muna. viewers. Bonjour, tout le monde. Nag-request kasi, mag-French daw. Oo, mag-French. Hello, everyone. Gano'n ka nakatagal nagpe-French, me?
Parang umabot din ako ng 4 months. 4 months. Grabe, no? Before anything else, would you wanna say hi, hello muna sa mga viewers in French? Bonjour! Yeah. Hindi pa masyadong hasa, pero I'll give a lot of information on how to get started learning French. Well, Jukes, before anything else, thank you for saying yes sa munting podcast natin. And we're very excited kasi maraming may matutunan dito. Ano ba mga questions mo muna kay Jukay? We want to start kung paano ka muna nagpunta dito. Like, what was your pathway? Okay, I came... Ay! Naalog siya. Okay, I came here as an international student. So, if you know me sa mga social media accounts ko, we used to own, sasabihin, a multi-million dollar. we used to own a clothing business sa Philippines wherein we cater to mga teenagers, ganyan. Yung name nung business ko is Jukaykay. I'm not sure, pero nakakita pa ng mga video sa TikTok na namimiss nila yung shop ko, ganon. Basta, yun nga, ang reason why we decided to move to Canada is mainly because for the quality of life and then sa future ng children namin. Kasi I feel like kahit stable or may business ka sa Pilipinas, hindi natin masasabi kung ano magiging trend. So, yun yung main reason kung ba't kami nagpunta. Anong year ka nagpunta dito, Mi? 2022. That's 2022. Pinapakitaan na tayo guys yung French Ay, wala. na ano niya. Patikim lang. Wala nang mga kasunod niya. Mga numbers lang. So pumasok ka dito as student, As an international international Yes. student, tapos kasama mo si Christian, yung husband mo, as an open work permit. Yes. We. Tapos ngayon, anong status mo ngayon? Okay. Ang status ko ngayon ay malapit na ma-expire. Okay. Well, the process kasi is punta ka dito. 2 years ka nag-aral, Mi, no? Yes. Yeah, 2 years. Aral ka ng 2 years sa Designated Learning Institute. Sa SAFE. Pwede na ba ako dito sa... pwede na ba ako mag-consultant? So, nag-aral ako sa SAIT and then ma-awardan ka ng 3 years work permit. Pero, nung time ko medyo maluag pa. Pero, sobrang important na kung ano yung tinapos mo within 2 years, dapat yung magiging job mo for your postgraduate work permit is related dun sa inaral mo. So, yung part na yon, I feel like medyo struggle pa din lahat ng tao, especially now. Kasi parang, di ko kabisado si Dodong Binay bahala sa mga technicalities niyan. Basta, nakalimutan ko. Uy, nag-lag siya. Cut mo na lang, nag-Pentium 4. Nag-Pentium 4 si Van. Basta related yung trabaho mo sa graduate mo. Yes, or else, baka hindi ka magkaroon ng solid pathway. And side note, now that I know what I know, if babalikan ko lahat nung parang ginawa namin before moving here, I would definitely take French as early as paglapag ko dito. Uy, sabi mo 2 years, 3 years postgrad work permit. Oh yeah, 3 3 years years, pala. 3 years. 3 years postgraduate. So, okay. So, yun yung naging pathway mo. Tapos ngayon, naka-postgrad work permit ka. Yes. Ano yung mga ginagawa mo ngayon now that you are planning towards permanent residency? Well, I decided to... This is where the French, French studying... Kasi nakahanap ka ng work, di ba, na related talaga. As Yeah. in, direkta naman related sa graduatean mo. Related siya. Tapos, So, na-bless ka in that part. Pero meron ka pang ginawang bonus. Aside from that, hindi ka nagpakampante. Yes. Nag-take siya ng French. Yun. Yes. Oh. I feel like something important din, dapat dapat in-research mo kung paano mag-compute ng CRS score mo. Kasi I realize na the older you get, the lesser points you get. Ilan taong ka na, Mi? 30 more.
Hindi, 36. ano bang age ang pinaka-max dong? Di ba 40 merong plus. max na makukuha mo yung score mo? 35 and below. 30, oh, pasok ka pa doon. No, but my husband is Ah. 40 na siya. So, i-average yun, ganon. Ina-average yun. Okay. So yung syempre, after you graduated na, tapos nag-start ka na dyan sa career mo, tapos naka 1 year ka na, di ba you've applied for your Canadian Experience Class? Yes. Tapos yan, we're waiting, no, na mabunot. Later, pupunta tayo doon kasi that's one of the exciting part talaga. Pero during that time ba na you're trying to navigate, di ba, syempre, nag-English exam kayo, na-max out yun yung mga dapat i-max out. Yes. What made you decide to take your, yung French na Kasi ngayon, marami kaming kliyente na sinasabi namin, oh, by the way guys, get your French exam or learn French. Pero how hard is it ba? Una, making a decision, paano ba yung naging journey mo? And yung cost. Yung mga cost, Yeah. gaano ba to kadali or kahirap? Lalo na babes, no? Kunyari, hindi naman lahat fluent sa English. Hirap, aaral ka pa. mag-aaral ka pa ng French. So, paano yun? Yeah. Yeah, okay. That's a Loaded question. loaded question. Like 20 question in one. So, yes, so after yung makompute yung score nyo, and like you said, everything's already maxed out. So, dyan na aandar yung this answers the question na gaano ka ba ka-motivated? Alam mo yun? Do you wanna go home? Do you wanna go home? Walang uuwi sa pamilyang ito. So, yeah, dun mo well, first of all, gusto ko munang bigyan ng maliit na shout out yung Facebook group na nakita ko. Well, that really started the fire. Like parang, oh my God, pwede pala to, ganyan. So, yung name ng group is Filipino French Learners Canada sa Facebook. Type nyo lang siya. I'm just gonna say hi to the admin. Yeah, so if sobrang daming resources na nandun, but I will tell you like my personal journey. So, especially sa age natin, I don't think na sobrang dali mag-aral ng kasi bagong language. But, let's circle back sa, yun nga, gusto mo bang umuwi? Kasi kung ayaw mo umuwi, kahit ano pa yan, aaralin mo. Kasi, andito ka na eh. I mean, nabayad mo na lahat ng kailangang bayadan and at the same time, nakapag-aral ka na din. So, what's stopping you, diba? So, let's go to like free French resources muna. So, if you wanna double your feet sa pag-aaral ng French, you can... Double your feet. Yeah. Dip your toes. Left or right? Dip your toes in Feet the sand. nga eh, so both. Double your foot. Go. Isa lang pala. Well, di-distract tayo. Ikat-kat mo na lang yan pag ano. Alam ko hindi mo ito ikakat. Straight yan. Go. Okay. Start muna kayo sa free resources. So, maraming debacle regarding like Duolingo, like na Duolingo is not helpful. I feel like anything that exposes you to French language is helpful. Yeah. So, mag-start tayo sa free. We have Learn French with Alexa on YouTube. We have Free Coffee Break podcast on Spotify. Tapos, I feel like one mistake, I know it's not part of the question, one mistake na parang ginawa ko when I was parang researching is nag-book ako ng intensive class. When you say intensive class, it's like a 6-month 6-month siya na class. Pero according to the Foreign Service Institute, galing to din sa Filipino French Learners Group, ang French is category 1 in terms of like language. So meaning it takes 750 hours, classroom hours, plus 750 outside of class hours. So in total, for you to learn the language, is 1,500 hours. So let's assume na you have a full-time job. Oo. Ilang araw, well,
hindi ako masyadong magaling sa math. So, ilang oras lang meron sa isang araw? So, let's say 24 hours. yeah. You work 8 hours. So, kahit classes ka ng 2 hours a day, it's not gonna be enough. Oo. So, yung mga nakikita ko mga success stories sa YouTube. Sa YouTube. Yung mga nakikita ko success stories dun sa group is talagang meron silang tinatawag na parang Sacrificial lamb? sacrificial lamb. So, kasi yung ibang mga gusto mag-aral, may kids. So, kami wala pa yung mga kids namin. So, it was a little easier for me. So, may kids, may full-time work. Syempre, may mga gagawin pa sa bahay. So, dyan papasok yung lamb. So, yung partner mo, kailangan kanyang Support. Kailangan kanya support. Kung maghugas ka ng pinggan, hindi ka maghugas ng pinggan today. Hindi ka magluluto today. Yeah. Kasi, like I said, 1,500 hours. If you divide that for, if i-divide natin siya, i-assume na natin na kaya mong mag-aral ng 8 hours a day. Let's say mag-lock-in ka, mag-resign ka sa trabaho. Kasi pag hindi ka nag-lock-in, hindi ka nag-resign, I mean, Mapapauwi ka rin. di ba? So, ganun din. Pero parang feeling ko, kaya lang siya kung, yun nga, meron kang naitabing money. Well, in my case, parang hindi siya ideal. And at the same time, I still need the job for the pathway, di ba? Kasi may points pa din siya. So, 4 to 8 hours a day, I think is ideal. So, let's say, mamaya I'll discuss yung mga options in terms of like in terms of like tutors and in terms of like mga packages na available within Canada. Basta more or less, regardless kahit ano pang way yung piliin mo to learn French, you will always be accountable for yourself. Like, talagang nakakaano siya eh. Ako personally, na-enjoy ko siya because I like the language. I feel like the language is romantic. Di ba? Woo! Bonjour! Yeah. Oo. J'aime le langue français. Diba? Ano yun, Mi? I love the French language. Wow. Hindi ko sure, Google nyo na lang. So for me, it was a little easier in terms of schedule and also kasi interesado ko. Oo. And then, if you go to dun sa group na yon, makikita mo talaga yung mga tao nagtatanong sa niya, ano bang technique? Pag kunyari talagang nasusura talaga ako, yung talagang ayoko talaga yung language, nahihirapan talaga ako. Anong group to, Jokes? Filipino-French Learners Canada. Facebook group to. Facebook group to. Filipino-French, Filipino-French Learners Canada. Okay. Learners Canada. Okay. So, dun, isa yun sa mga resource where they can go right away and then para mag-learn, mga ganon. Doon talaga ako unang napadpad. Tapos, pagdating niyo dun sa loob ng group, meron silang featured posts. Okay. Tapos doon mo makikita lahat ng success stories, lahat ng mga basic Nakapasa. information. Also, they made an Excel file nung para mga free resources na nilalagay Oh, wow. nila doon. At the Wow. same time, they have an Excel file din nung mga tutors na nakatulong sa kanila, which I'm gonna discuss later kasi sobrang sobrang finicky nung part nung paghahanap nung Finicky. Yeah, word of the day, finicky. Sobrang hirap maghanap ng right Yung tugma sa learning style mo. sa learning style. Ang hirap talaga. So, okay, group. Wait 1 second. Okay, punta na tayo sa expenses. Oo. Sige. Magkano ba? Yeah. Magkano bang Yes, of course. Malaking yun, Magkano bang mag-aral ng French? Like I said earlier, yung parang feeling ko na first mistake na ginawa ko is parang masyado ako nagmamadali. Yeah. Parang sa utak ko, siguro pag mas mahal, Mas magaling. mas magaling. Like, you get what you pay for, ganyan. Tapos, pag parang 6 months, tapos lock-in, intensive, baka mas gagaling ako dito. So,
Ayoko na lang i-name drop yung kasi for security purposes. Pero okay naman, mabait naman yung owner. Nga lang kasi talagang, anyway, moving forward, punta na tayo sa magkano ba? So, before you say yung expenses, so from free resources, nag-decide ka, paano ka nag-decide to find a teacher? Ano ba to? One-on-one ba to? Or in-class ba to? Yan. okay. Nag-decide ako na, nung chinek ko talaga yung points namin, talaga hindi talaga carry. So, doon ako nag-decide na parang, okay, Mag-enroll ka na talaga. magla-lock in ako. Although okay yung free resources, I need structure. Gusto ko ng So, meaning pwedeng free kung kaya mo, pwede ka matuto ng free lang? I would say yes and no. Oo. Yes, kasi pronunciation-wise, may mga video naman. Tapos let's say, basic, like A1 and whatever. Pero, in French language, it's important to train your ears. Okay. So, kailangan talaga, meron ka talagang kabatuhan. Okay. Importante talaga yon. Kasi part din ng exam yun eh. Pero I mean, kung talagang desperate ka at wala ka talagang pera, kung kakayanin mo, kung gugustuhin mo, pwedeng sa free. Pwede kang mag-free and then kapag malapit na yung exam, I think, tsaka ka kukuha ng one-on-one yung tutor. ganon. Parang ganon. Parang Okay. lahat ng kaya mong aralin on your own. Ang sa akin lang kasi, kaya it's important to get a tutor or someone na alam yung structure ng exam is para you don't waste time trying to learn stuff na hindi naman Hindi kailangan. importante. Na, alam mo yun, na pwede namang hindi mo aralin kasi hindi naman siya kasama sa exam. kasama sa exam or Okay, something. gets. Okay, so nung na-determine mo na mas gusto mo yung one-on-one, how were you able to find yung specific na teacher or... Hindi, yun na nga, yung cost muna yung pa-discuss. Oh, yung cost mo na, Oo, okay. so yung una kong na-try is yung yung kumpanya na yon. So, the package was 5,600 Canadian dollars for 200 hours. How much yun per hour, pagka Oh ganon? my God. Anyway, wag na, okay na, sige Okay. na. Pero mahal yun. Tingnan natin. Brent, go. So, 5,000 divided by 200. so that's $28. $28 an hour. $28 an hour. So, I'm not gonna say the promise, pero beginner to intermediate. Yun ang sinasabi. Kasi with studying French, meron tayong A1, A2, B1, B2, C1, C2. So, I can say na siguro hanggang A2. I mean, nakakita ko lang to ha. Since hindi nga ako umabot, we'll discuss later, hindi ako umabot sa part na I need to take the exam. I just know na yung A2 is like survival French. Okay. Like, pwede ka itapon kahit papaano sa Okay. sa streets, makaka-order ka, makakapagbuka ng appointment, makakabili kang tinapay, croissant. Pero anong kailangan mong level para makapag-exam ka? Usually, yung ginagawa ng mga tao sa group, nakikita ko lang after nilang ma-solidify yung A2 nila, they'll go to B1 and then kukuha na sila ng tutor na ipe-prep na sila sa exam. Okay. So, Kaya yung na yun. Ikaw ang magde-determine kung B1 ka na? Paano yun? Ang magde-determine nun, Sino? actually, yung instructor mo? yung teacher instructor mo. Kasi Okay. pag may mga lesson kayo, pag kinakausap ka na, syempre, pag di mo, like example, di mo kayang ma-conjugate yung verb. Oo. Conjugate in layman's term, or parang... Yes, kunyari, what is conjugate? Kung parang i-compare natin siya sa English language, is yung parang mga... Paano mo siya idudugtong-dugtong? Ifo-form? Ganon? No, it's para siyang run, ran, ran. Okay. Sana Yung- tama ako. Yung past, present, ganon? Yes. Yun, So, future. meron siyang present indicative. Yung mga tenses. Meron. Bali, ang French, napakadami niyang tenses. So, hindi na ako umabot doon. Pero, importante nga yung Okay. verb conjugation. Oo. So, pag parang hindi ka makakompose ng sentence or hindi ka pa rin nakakapagsulat, magigauge naman nila yun eh. Okay. Yeah, gets. So, yun nga, balik tayo sa expenses. 5,600, beginner to intermediate, $200. Doon to sa X company. Oh. And then, $95 for their teaching material.
So, meron silang isisend sa'yo na PDF file with audio. Okay. Okay, so, in my head, akala ko, ang magiging eksena is parang, wow, may structure, tapos may audio. Pero, ang na-realize ko lang kasi, trial and error talaga. Sobrang hirap talaga. Hindi yung language yung pinaka-kinastresan ko sa journey ko, personally. Yung parang willing na ako mag-alat ng Yung money. paghahanap ng instructor. Alam ko na at the back of my head na okay, wala akong magagawa, gagastos ako to learn French. Pero yung hindi ko talaga makita yung gusto ko na teacher or baka kailangan ako na lang, baka kailangan ako lang mag-aral, baka hindi ko kailangan mag-teacher. Pero Pero yun. that's a good tip So, pwede ka pala mag-iba-iba ng teacher. Pag hindi ka umubra dun sa isang teacher, don't be afraid to look for another instructor. Baka kasi yung ibang Pilipino parang, ay, No, that's a good advice. Nga lang kasi, kaya hindi maganda yung sinasabi ko na yung kinuha ko, which is 200 hours, tapos 6 months, 5 months to 6 months yung duration. So, split nila yung 200 hours per week. Kaya hindi nga siya maganda kasi nga, nakakommit ka. Yeah. So, kung sinong teacher bigay mo, in my case, nakatatlong palit ako. Mabait yung may-ari, pero syempre, di ba, nasasayang yung oras. Every time na magpapalit ako, papakilala na naman, umpisa paulit-ulit. na naman. Tapos yun nga, ang downside for me minsan kasi, let's say may teaching material sila, tapos may audio. Parang ang pakaramdam ko, pag nagkaklaseng parang binabasa niya lang din naman sa akin. Or minsan papabasa niya lang sa akin. So parang, worth it ba to? Mas malaki po sa per hour ko yung nasahod ko, yung binabayad ko sa teacher ko. So, medyo sa mga part na yun, yung sa mga initial part na yun, medyo nakaka-stress siya. Kasi nga, gusto mo matuto, eager kang matuto, motivated kang matuto. Swerte pa ako kasi meron akong, kumbaga may inalat akong money para doon. So, paano na lang yung mga walang extra. Pero, yun nga, even if hindi mo agad siya makuha, hindi ibig sabihin nun ay hindi ka magaling or hindi ka matalino, hindi ka talented. Talaga lang, you need to show up. Kahit na minsan parang nakakapagod. So, yun yung one option. Kuha kayo ng package or something. Basically, wala akong marerecommend kasi in my case, hindi talaga siya nag-work. Ito talaga, I feel like ito yung nag-work sa akin. So, we have Preply and Italki. Preply and Italki. Italki. Paano yun? Spell? do you spell? I, then talk, and then letter I. I, then ko nga alam talk, then letter I. Hindi ko nga sure kung Italki, kung ano bang basa dyan. So, ito yung applications na available sa phone nyo. Ay, So, download mo to sa Yes, App Store. you download it from your App Store. I'm 100% sure na worldwide to. Like, global ito. So, teaching, parang ano siya, language platform. So, imagine Duolingo, pero may teacher. Okay. Okay, so you go into Preply and Italki. Tapos meron kang mga fill upan doon na parang anong language yung gusto mong matutunan. Tapos for instance, yung teacher mo speaks native, ano ba yung gusto mo? Kasi iba-iba, parang speaks native Spanish. So yung iba, yung mga Spanish na gusto matuto ng French, ganun yung pinipili nila. Pero me personally, gusto ko yung French native kasi minsan iba kasi yung accent nung Yes, kapag true. hindi talaga, pag hindi galing France. So when you go in, makikita mo doon lahat ng teacher na available. Nakalagay doon lahat ng prices nila. You can sort yung prices. So pwedeng lowest to highest, highest to lowest. Yeah. So, Preply tsaka iTalkly. Yes. Saan, yung both na yun, dalawang apps yun. Dalawang separate apps. Dalawang yeah. separate app. Pero saan ka makakita, saan mo nahanap yung teacher mo? Both. Talaga? Kasi maglalaro ka talaga eh. Oo. Kasi makikita mo doon, di makikita ko niya, nasa Preply ako. Yeah. Tapos, check ako ng mga teachers. Tapos makikita mo doon, trial lesson, Okay. $12. May trial. Oh, pero in real life pala, kasi yung trial 12, di ba? In real life pala, 28 pala per hour. Parang ganon. Or 25 per hour. So, I'm just gonna say na
depende sa budget mo. Meron doon I'm pretty sure, may mga nakita ko doon na $5 per hour. Mga taga-Cameroon? Cameroon ba yun? Oo, Cameroon, French-speaking sila eh, yeah. Algeria, $5, may mga $5, $10, $15, $20. It doesn't hurt, like, depende sa budget mo. It doesn't hurt to try. 'Di ba? Parang, kung yun lang ang kaya sa budget. Pero ideal, hindi ko na rin I can't say na pagmahal, magaling. Although, you'll see like all the reviews. Very transparent yung reviews. Talagang iniiwan ng mga estudyante. And also, parang sa bio nila, nilalagay nila yung specialty nila. So, widely used ang Preplim Italki for French language ngayon. Kasi makikita mo na pag tinype mo, I want to learn French, makikita mo doon mga DELF, instructor or DELF certified, TCF, TEF certified. Para yun yung queue mo. Then may option din doon na pwede mong piliin na ito yung specialty niya, TCF, TEF. Anong ibig sabihin nun? Ano yung TCF? Ano yung TEF? Yes, ano na lang. Hanapin nyo lang sa immigration website. Actually, Meron ako hindi ko naka-print alam. dito, pero tingnan nyo na lang, guys. Mamaya balikan ko dito. Grabe naman yun. Kasi parang pagkatulad ko, syempre hindi ko alam yun. Oh, anyway. Yung Quick overview lang. yung TCF tsaka TF, yun yung parang IELTS or CELPIP. Yeah. Pero yung actual na abbreviation, hindi ko kabisado, syempre. Yun lang naman yung gusto ko malaman. Kinabahan tuloy ako sa tanong mo. Ako Pero- nga din sabi ko. You know what, Jukes? Alam mo, I'm pretty sure ang dami nilang nakukuha na tips ngayon, no? Oo nga, yung app na yun, yung Yeah. Preply and Italki. Okay, Preply go ahead. Italki, like I said earlier, kung gusto nyo munang mag-testing ba, in a fun way, yung parang check nyo lang muna yung temperature ng water. Download Duolingo. Wala akong code, wala akong anything. Nag-Duolingo ako for fun, yes. Pero syempre, hindi ka mag-accelerate doon. Pero madami din akong nakita talaga dun sa group na talagang iba-iba talaga yung atake nila. So, may nag-Duolingo. Meron akong dinownload na app noon, Busu. So, mas maganda siya ng konti sa Duolingo. And then, after mo dyan sa dalawang yan napunta ka na ngayon sa, favorite ko is Learn French with Alexa. Sa YouTube. YouTube, Learn French with Alexa, free yan. Free. Pero, sobrang ganda nung paid subscription niya. Nagbayad kami. Pagkatapos ko siyang makita, nalaman ko na, ay, may paid pala si Buddy. Ang ganda-ganda. I mean, parang mas marami pa ako natutunan doon kaysa nung nag-one-on-one ako ng tutor. Oo. Ang ganda. Learn French with Alexa. Yung paid version. After Preply and Italki, ano ba? Okay. Punta tayo sa tips. Oo. So far ba, gaano ka nakatagal ngayon na nag-aaral ng French? O, tsaka ano ng level mo? Di ba sabi mo may A1, A2, B1? Nasan ka na ngayon? I think 4 months. 4 months. 4 months, pero ang level ko ay, tumatawid. A1. Medyo mahirap kasi talagang tumawid ng A1 to A2 eh. A2. Kasi yung sinasabi nung iba na parang, pwede naman paspasin, pwede naman dumiretso ng A2, pero A1 kasi yung niya eh. A1 yung base, andun lahat ng grammars, andun lahat ng rules. Nung masasabi mo ba na ngayon na naka 4 months ka na, tapos na nagsimula ka, gaano kahirap yung nag-start ka before? Kasi syempre, di ba, French is brand new language sa atin. Paano ba yan? Ano ba yung naging struggle mo nung umpisa? Nag-enjoy naman siya kasi. Yun lang, I mean, dun lang sa part na yun, nag-enjoy ako. So, like I said, pwede nyong gawin is, hanapin niyo yung mga favorite nyong gawin. For instance, in my case, meron akong playlist sa Spotify. Puro Yun. French lang na mga... Yung pinanonood mong mga shows, Puro diba? French na kanta. Doon kayo mag-start. Gawan nyo ng paraan na magustuhan nyo siya. Yeah. Parang ano talaga, parang French immersion talaga. Yes, kasi wala tayo sa Montreal. Wala tayo sa Montreal, wala tayo sa Quebec. Montreal pala yung Montreal. Mori. Oo nga, nagulat nga ako. Sabi nung... Montreal? Sabi nabasa ko, Montreal. Ano ba yan? Saan ba yan? Me yung microphone. Ay, sorry. Nawawala. Hindi ko na-inform. Pero, So, pero Jukes,
you can say na dahil ginawa mo to, naka 4 months ka na, yung Conversational na siya. yung where you are right now, parang ang dami mo nang alam, conversational ka na, ganun ba? Ang masasabi ko, mas ngayon mas nakakabasa ako. Sinasabi din nung mga naging tutor ko na medyo mahuhuli talaga yung pagsasalita eh. Ganon. Like ngayon pag nanood ako ng show tapos hindi ko siya lagyan ng subtitle tapos in French, marami ako naiintindihan. Nice. Kaya nga importante talaga na meron kang tutor or may magga-guide sa'yo kasi nga wala ako. Pero you know what, alam niyo guys, si Jukay and then silang family, it's our client, no? Ang ganda ng score nila sa Express Entry, pero they still chose or decided to take French. Kasi, alam mo na, sa immigration kasi is unpredictable eh. Everything's changing. Hindi mo alam kung yung score mo ba kaya siya ma-draw. Although nasusundan natin yung trend, pero you guys really made a really good decision na hindi lang tayo aasa where we at right now, kahit gumastos tayo, yung time mo na itutulog mo, ilalabas mo, you're taking this exam, tapos you are in a position na parang 4 months after, parang medyo confident ka na, no? Which is really good. At the same time, yung nangyari sa inyo kasi, you guys are blessed kasi, hindi niya pa sinasabi guys, pero nabunot sila sa sa Express Entry. Nabunot sa loto. Sa Buzzer beater. Canadian Ikwento mo, Experience Mayor. class. Well, kumbaga, with all the strategies naman, tapos yung score nila, we know naman na mabubunot sila, for sure. They've been praying for it, they've been hoping for it. Pero syempre, yung ginagawa mo talaga is admirable. And katulad sinabi mo kanina, hindi siya madali. Especially kung may mga anak, Yes. yung schedule. Tapos yung iba pa may night shift, may morning shift. Tapos katulad yan, no, nalaman natin na it would cost you around $5,000, $6,000. Sa one-on-one niya na. Meron, may mga group classes na sabihin natin na $250 per 20 lessons. So, mas mura siya. Pero, never pa ako nag-try. Pero, kung magre-research kayo, or sa lahat ng mga nakausap ko na nasa same boat as me, na nag-try mag-group classes, talagang medyo sayang talaga sa oras. Like, practical siya, mas mura, pero yung progress mo, super duper slow. Siguro yun, pwede nating i-recommend yun sa mga, yung may time. Yes. Yung kunwari, pagkarating mo palang ipagsasabay mo yung pag-aaral mo sa pag-French. Yun. Kasi kung meron kang 2 years, edi okay yung group classes. Tsaka mas mura kasi talaga. Yes. 'Di ba? So, yun. Yeah, actually, katulad din yung isang kapartner na school natin. Yes. Pumunta ako doon, pagbukas ko Group ng kwarto, setting sila, group setting, halos kalahati ng mga students, mga Pilipino. Nice. Oo, pero yung schedule nila panggabi. Pero like what you said, babes, na hindi lahat nagwo-work eh. Oo, yun nga. Yeah, mas maganda yung iba na gusto nila one-on-one. Yung iba naman, katulad sa'yo na gusto mo yung... Tsaka kasi sa kanya, nasa time constraint na siya, na parang kailangan ko lang matuto ng ganito. Yun nga yung sinasabi natin kanina, kung kunwari kakarating mo lang, mag-start ka ng school, pagsabayin mo, mag-night class ka ng French, okay yung group. Kasi hindi ka masyadong pressured. Actually, this is really good, especially sa mga estudyante pa lang ngayon, no? Na katulad nito, no? We're telling our clients na don't wait until you graduate na mag-postgrad work permit ka. Whatever you can do now, as early as possible, do it. Try to navigate kung mag-French man yan or kung ano yung mga tips na pwede natin mabigay para ready sila for PR, right? So, Jokes, balikan ko lang before you say yung mga tips mo. So, nung pumunta ka sa Preply, pumunta ka sa iTalkly, nung nakahanap ka na nung instructor mo, magkano yung inabot nun?
iba-iba kasi nga. Oo, siya namili eh. Iba-iba yung rate eh. I mean, pero ang nangyari kasi nga, dahil nga nahihirapan akong pumili, okay, trial. Tapos, meron akong yung admin nung group na nirecommend ko kanina, super duper bait niya. Talagang ginaguide niya ako. Sinesendan pa niya ako, eto, na-testing ko na to. So, kaya importante rin na ma-expose kayo sa mga kasabay nyo na nagle-learn din ng language. Maki-network kayo. Oo, maki-network kayo. Friends. Kasi, pwede kayo mag-share na experiences. Ang nakikita kong ginawa namin noon is parang 4 kami na nag-trial lesson sa iba-ibang teacher. Tapos nag-chika-chika kami na, ay, wait, ligwak ang teacher na ito. Para makatipid kami, kaysa ako na lang 4 yung mag-try. Yeah, so ngayon na naka 4 months ka, magkano nang inaabot sa'yo so far? Kasi tinigil ko nga yung 5,600, diba? Ito, Tinigil ko yung 5,600 pero naikasa na rin kasi yung ilang hours nun. Na-charge pa rin ako ng kulang-kulang 3,000. Wow. 3,000. Mahapdi. Tapos yung within 4 months, ang ginagawa ko, 3 hours, 2 to 3 hours a day. Minsan parang 2 hours, Monday, Wednesday, Friday. Tapos self-study ako ng Saturday and Sunday. Important din to give, kagaya sabi ko kanina, important to show up. But also important din to give yourself a break. Pag talagang feeling mo walang pumapasok sa isip mo, Oo naman. inhale, exhale ka muna. Same as like kung nag-aaral ka sa school. Which is true. Kasi katulad nung sinabi mo kanina na aside sa schedule, syempre, may mga pinagdaanan ka rin eh. Yung stress level mo, yung mga nangyayari sa mga buhay-buhay niyo, trabaho, right? Not all the time present ka talaga when learning French eh. Diba? Minsan alam mo na, may mga tampuhan pa kayo mga mag-asawa, kasama yun. Oh my God. Mga problema sa Pilipinas, mga kids, mga problema sa work dito. So it's not easy talaga. Kaya dapat ganito siya. Eyes on the prize. Yes! Lock in ang Diba? body. Eyes on the prize. Mag-lock in kayo. Wala na, kahit pa anong sabihin ko na parang advice, talagang gaano ka ka-motivated? Okay lang ba sa yung umuwi? It has to really come from within. Kasi pag gusto mo, maraming paraan eh. Katulad niya, no, pag may kliyente kami dito, pag kinumpute namin yung score, sabi ko, if you're open, take French. It's so easy for me to say, pero this is really good. Learning from you, kung ano ba talaga na-experience mo. Gaano ba siya kadali, gaano ba siya kahirap, schedule, yung package na hindi siya ganun kamura, di ba? So, we're really thankful na share mo sa kanila to. And alam ko marami kang pinrepare dyan. Pero if you look back, no, 4 months or 5 months or 6 months from now, would you say na tama yung naging decision mo? Example, ngayon naman we know na nabunot ka na, sinabi natin. Congratulations. Period. Pero kunyari hindi ka nabunot, Yes. 'di ba? With all that you've experienced so far, sa tingin mo ba tama pa rin yung naging decision mo na take French with all the challenges right now? Yes. 100%. And, Actually, pagkabunot ko nga, may natitira pa akong klase, so inattendan ko pa rin siya. At saka, ganito na lang yung mindset na gamitin nyo. Pag nag-aaral kayo ng French, okay, mababawasan yung pera nyo or malulugi. Mapapagastos ka, pero at the end of the day, Natuto ka ng lang. win-win pa rin niya. Napakalaki ng opportunity when it comes to like a profession pag marunong ka mag-French. yes. So, mabunot ka, hindi ka mabunot, marunong ka mag-French. Pag uwi mo ng Pilipinas, edi French ka na. Kung nyari na pauwi ka, marunong ka pa rin mag-French, di Jokes, ba? ano ba sa palagay mo yung French? Napaka-sexy niya na language, no? Di ba ang Spanish, sabi nila 80% yung Tagalog, 80% Spanish, parang ganun, may mga sinasabi. yeah. Ilang percent ng ang close sa Tagalog? Zero. Zero talaga? Promise? Wala talaga. Wala akong connection? Wala akong maalala. Like, parang, O sa bagay kasi yung kamusta, kamasava. yeah. Di ba parang ganun, malayo nga, no? Pag sa Espanyol, kamustas, kumusta? Como estas? Oo, okay. So malayo nga talaga. Hindi, malayo talaga. I mean,
mas maraming concept na pwede mong i-connect to English. Like, kapag nag-explain yung mga teacher mo in French, English siya. i-compare nila na parang, okay, yan yung katumbas nung present, ito yung katumbas ng mga adverb, ito yung katumbas ng mga adjective. Pero, ano siya, pero hindi siya madali, no? Talagang super hindi madali siya. Di siya madali, pero parang pwede kong sabihin na at some point parang meron siyang formula in a sense na parang may rhythm yung pag-aaral ng French na parang magugulat ka na lang na aba, ito nga pala yun. Aba, tama pala yung sinabi ko. Paano ba sabihin na nagluto ka na ba? Ay, hindi ko na maalala. So sabihin mo, kunyari Nagluto ka na ba? Kunyari pag tinatawagan mo si Christian, sabihin mo, pauwi na ako. Paano ba yung French nun? Pauwi na ako, mag-ready ka na. Wait. Hindi ako sure ha. Pag Sige, yung mga try. nakapanood ako na, je suis allé à la maison. I'm going home to the Philippines. Pero sa bahay niyo, talaga na-apply mo na siya. You have to, no? You have to talk. Kahit paano kailangan mo siyang practicein din. Di ba? Oo, tsaka sabi ko nga, if committed kayo, dapat pag nag-aral ka ng French, kasi wala kang magagawa 8 hours of work, walang exposure sa French, wala tayo sa Montreal. Hindi yung pag nag-grocery tayo, if French ka nila. Di ba? Naalala ko, sabi mo before, kahit na nasa work siya, guys, nagpa-podcast siya na puro French. Nanonood siya ng mga movies na puro French. Pagkasama namin siya, wala na siya sinabi kundi French. So talagang super immersed siya. And I think yun yung aside from the learning, Yeah. you have to do extra effort to learn more, to immerse yourself, and to really be involved sa lahat ng mga mapapakinggan mo sa podcast, makipag-usap ka. Tapos di ba may sinasabi ka na may tita ka na nakakausap mo every Yun pala, kung meron kayong relatives. Kasi nga, kung tutuusin, para sa akin free yung tita ko, girl math. Kasi nga, marunong siya mag-French, nasa France siya. Tapos, kunyari, kahit madaling araw yan, kahit 3 a.m., tapos may pasok ako ng 8 a.m., makikipag-usap ako dyan ng 1.5 oras. Kasi free, imaginein mo, $50 din yun pag dun sa tutor ko. Saka para ma-practice mo din yung mga Yung conversation inaral mo. talaga. Actually, ang pinakamahirap palang part ng French, everything ay lahat ay may female at male. May gender. May feminine at masculine. Yun. Isipin nyo na lahat ng kaya nyong isipin. Bansa, bagay, room sa bahay. Example. Kunwari ang cellphone, is it a feminine or a masculine? Hindi ko maalala, masculine yata. L'ordinator, yung computer. Ang water bottle. Yun yung sinasabi ko, sa sobrang dami, Oo. hindi mo na malalaman. So lahat siya talaga. Yeah, kunyari, le canapé, the couch, Oo. female. Female. Hindi ko na sure. Sino nagde-decide niyan? Itanong natin sa... actually, wala. And pag Parang known na lang sa kanila yun. mapapanood mo na lang. Knowledge na lang. Kahit i-research mo yan, tapos Oo. manood ka ng mga nagtuturo ng French. Oo. Sasabihin nila, kunyari yung si Learn French with Alexa, si Alexa, sasabihin niya parang, if you ask me, I don't know. Basta ito siya. Ito na talaga siya. Wala tayong magagawa. Okay. So parang known rule na lang siya. Pero where are you at right now? Conversational ka na. For example, if you go to Europe, if you go to Quebec, or Nakaka-order na nga raw siya ng croissant. Montreal. Siguro makaka-order, pero most importantly, kasi karamihan ng naging classes ko, Yeah. maraming listening exam. Okay. Tsaka, ipapakita ko lang sa inyo tong book na to. May mga dala siyang ito mga lang props. naman, hindi ako related dito. Nirecommend lang din talaga sa akin to ni Lee. So, komunikasyong essence. Okay, Essential. ito siya. So, A1 and A2. So, guys, ang maganda dito, may lesson. This is all in French. Magkano siya, So, Mi? mapipilitan ka. Parang, in-order ko to sa Quebec parang $50 yata isang book. Okay. Hindi siya sa Amazon lang or whatever. Hindi. I mean, baka meron. Ayan, may mga sagot pa ako. So, ang lahat to may audio, tapos may test, tapos may answer key sa likod.
Saan mo to natutunan? Dun sa group chat? Oo, sa admin Sa nung group chat. Sobrang galing niya. Sobrang kasi 360 exercise. So, ang technique na tinuro niya sa akin is para hindi ka ma-pressure, 1 lesson a day. 1 lesson a day, tapusin mo, sagutin mo lahat ng assignment, tapos i-check mo. Nandun yung answer sa likod. Andun yung answer sa likod and also may audio siya. Kasi pang self-study talaga siya Kasi pang design. self-study talaga to. Para sa akin Magkano siya, Mi? mga $50 siguro. $50 lang Insert na siya. lang nila yung link or yung picture. Basta itong dalawa yan. A1, A2. Okay. Kung i-photocopy nila yan, magkano na ngayon? Ay, to be honest, hindi ko lang alam kung pwedeng i-post sa podcast. Meron sa group. Meron. Na Nasa pwede mong group, i-download. oo. Ako lang kasi medyo Gusto ko lang talaga kasing nagsasagot. Yung para kang elementary na nag-practice magsulat. Ganyan. Tsaka kasi ganun din, pag dinownload nila doon, pag pinaprint nila, baka 50 rin ang gastusin nila sa Staples. At saka also, bumili ka na lang ng libro. So, may dadagdag lang akong very important. So, yun nga, di ba tinatanong mo kanina kung nasang part na ako, ganyan. Sa French language, isipin nyo na lang ganito. Nung bata kayo, syempre wala kayong language, di ba? Oo. So, sa tingin nyo, paano nyo natutunan yung... Pakikinig. Yes. Eksakto mo. Eksakto mo? Yeah. Exactly. So, Ay, sorry. Sumamaya go. Hindi, mamaya. Hindi, may mga joke kasi ako ni papatanong. So, yun. Train your ears. Oo. Tapos, yun nga, learn like a child. Kasi, Totoo yan, yun ang mangyayari, at wala tayong magagawa. Numbers, di ba? 36 years old ka na, nagsasaulo ka pa ng mga prutas. Yun talaga. Pero, so far, na-enjoy mo. Talagang super enjoy mo siya. Super duper. Gusto ko talaga siya. Kung free lang mag-aral ng French, for the go ako. At saka, Itutuloy mo ba siya ngayon, Mi? Na nabunot ka na at kasi alam mo namang may mga free resources ka So, 'di ba sayang naman ituloy mo na. pag may time ako, pero at least yun nga, parang nabunutan ng tinik. Gaya nga nasabi ko kanina, super nagustuhan ko yung language. The problem lang is yung pressure. Oo, yung pressure. Yung pressure kasi. na parang, papasa ka, uuwi ka. Ganon. So, ang magandang advice ngayon, kung nanonood kayo, papunta ka pa lang dito as a student visa, think about enrolling na rin. Think about learning na. Not enrolling necessarily. Baka may mga free resources. Mag-start ka na rin mag-aral-aral. Yun. Para may backup ka. Tsaka, kaya papasok dyan ng Dream Big with Dodong B, dapat nagpapa-consult kayo kung ano bang pathway ang pupwede sa inyo. Parang ako kasi outsider ako. Si Dodong is a consultant. Siya naman ay client. Ako, I'm just an outsider listening. Ang natutunan ko from this conversation is maraming ways na matuto ng French. Pwede kang mag-self-learn kung talagang motivated ka and wala kang pera talaga, wala kang extra, kaya mo siyang aralin on your own. Mahirap lang pero kaya. Pwede kang mag-group classes, which is yung merong code si Brent, si Dodong, na mura lang, 250 lang, di ba? Or I think mga 295, gano'n. ganon, basta around that, a month, pero group siya. Or you can go the route of Jukai na one-on-one, medyo mas expensive lang. Or makinetwork ka nga para marami kang ways na matutunan yung French language. So, kanya-kanyang path. Hindi porket ganito yung ginawa ng isa, ganito yung Exactly. mag-work sa'yo. Yes. Hanapin mo yung swak sa learning style mo. Yun. So, syempre, we're trying to wrap up na din. Before I say my piece, ikaw muna, ano bang gusto mo sabihin sa mga nakikinig ngayon? Or tsaka, I wanna know, Mimi, kasi syempre ang ganda na ng buhay mo sa Philippines, di ba? Parang medyo well-established na talaga tumadam na to sa Philippines eh. Worth it ba na nandito ka? Is it worth it? Yes. Lagi ko sinasabi, minsan nagigising ako sa panaisip ko, wow, nasa Kasi Canada parang na. ang dami mong give up yung mga businesses mo, like, hindi lang income eh, basta ang dami mong give up, nandun rin yung family mo, yung mga kids mo, iniwan mo muna, di ba? So, worth it talaga. Maganda talaga ang Calgary. Yes, specifically Calgary. I feel like Vancouver, Toronto are like cities or provinces na pupuntahan ko lang para maggala-gala. Calgary,
300 days, sunny ba? Or Oo, we're the sunniest city in Canada. Yes, kahit nag-yellow, and like I said nga kanina, quality of life talaga. Like, yun nga, healthcare is, Free. healthcare is free. Pero syempre, kailangan mo mag-antay. But it's fine. At the end of the day, it's still free. 'Di ba? Kasi sa Pilipinas, konting sakit mo lang, kahit pa may million ka, Yeah. That's tapiyas right. na agad yung million mo That's na why I yan. always tell our clients no, na if you're trying to come here, yun yung mga pwede may consider. Yes. Kasi katulad niya, kahit na may ipon ka, pag may magkasakit lang dyan sa, knock on wood, sa family mo or sa ano, ubus agad, simot agad eh. We've Exactly. seen that happen before. Kaya isa yun sa nagiging motivation nila of why coming here. At saka, also, to wrap this up, lagi namin pinag-uusapan ng husband ko na parang, we want to give our kids opportunity na parang, wow, ano na sila, let's say, teenage, like, kasi kung inaayos namin yung papers nila, so pagdating nila, syempre parang, ang sarap ng feeling na parang, 12 years old sila, 13 years old, nandito, tapos latanda sila, na may option sila na, uy, nasa Canada ako, ganyan. Tapos syempre, moving forward, kami mag-asawa, di ba? Tatanda na din kami, and then, basta gusto ko lang mabigay sa kanila yung opportunity na nandito sila sa ibang bansa. Hindi man siya madali kasi we've known you for how many years na nakita din namin yung mga challenges, ganyan. Hindi siya madali guys, pero with proper mindset na sinabi mo kanina, right from the very beginning, before pa kayo pumunta dito, up until such a time na you're navigating towards permanent residency, yung sinabi mo na motivation, na motivated ka talaga, importante yun eh. At the end of the day, ikaw talaga mag-decide sa sarili mo eh. Yes. Kami, as consultants, we're there to guide and help you navigate yung pathways. Pero kayo talaga nag-decide na, uy, we have to start doing this, we have to wake up na and then do these things, no? Kaya, thank you for sharing all of this. Kung sakali ba, may mga friends tayo dyan na gusto kayong reach out, paano ba? Paano ba yung yung TikTok mo? To go. I think okay. Parang ayaw niya ibigay yung Naisip ko lang parang wala, bukod sa personal number ko, parang wala akong ibang number. So, naisip ko, pwede niyo akong i-DM sa, naisip ko, Bantay Bato. 6'3". Sorry, pwede niyo akong i-DM sa @jukes2go. Like, lagi naman I'm always glued to my phone. Sa TikTok, hindi ko kasi na-filter yung messages eh. Minsan, sobrang dami talaga. Sa Instagram, mas nababantayan ko. So, if meron kayong questions, and also, kung sasali kayo dun sa group, nandun ako, makikita ko kayo. Yung personal Facebook ko, pakalat-kalat dun. So, Madaling mahanap to kasi madali siyang mahanap. pwede nyo akong tanungin doon. Tsaka guys, no, I think last year, 2 years ago, nung nag-graduate ka, ando kami sa graduation niya, tapos we had an interview sa kanya. So balikan niyo yun sa YouTube namin, Dream Big with Dodong B. Oo nga pala, no? Yeah, hanapin niyo yung video na yun na after graduation niya, kumain kami tapos in-interview namin. So, Yes. matitingnan natin kung ano yung Hindi story. makabado si Buddy, no? Pero, Parang namali ako ng jacket, ang init. pero yun guys, I hope na may natutunan kayo. If you know anybody na who can learn from this video or podcast, please share to them. Hindi siya madali, pero hindi siya imposible. Yes. Anything is possible. At the same time, seek guidance. May mga free resources na sinabi si Jukay. You can talk to us, you can talk to a lot of people to know more kung paano yung i-navigate yung towards permanent residency. Thank God na sila, na nabunot na sila lately, so we're very happy for them. I have one question. Okay. Tinanong ko to kanina, pag nabunot ka ba, guaranteed na yung PR mo? No. 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 So, Nakisag. like, to be honest, may mga clients kami gano'n na kahit na apply na for PR, tapos na-return yung application for whatever reasons. Right? So, kung sakali na you have another fallback after fallback, it's better for you. Kasi we cannot be complacent na, uy, my goodness, nabuno tayo, okay na. You know naman, sa immigration, they can check a lot of things, no? Saka constantly changing kasi, di ba? Constantly changing yung mga regulations. So, kailangan up to ano ka rin, kung ano yung mga bagong mga rules. Yan. Kaya So- nga,
sa akin, really thankful for the guidance na nakuha ko with Dream Big with Donang B. Like, super duper. Hindi ko alam kung paano ako nakakuha ng work permit. Hindi naman sila yung kumuha ng work permit. I'm just saying na iba pa rin kasi yung may guidance. Kesa, yes, walang problema. Kung kaya, pwede naman mag-DIY. Same as sa pag-aaral ng French, maraming free resources. But, ang mindset ko kasi dyan, parang ang laki na rin nung nagastos ko, ang mahal ng tuition ko, tapos isusugal ko ba yan na testingin ko lang. Tapos kagaya niyan, nabunot kami. Dream Big with Dodong B, sila pa rin yung nag-guide sa amin. Ito yung mga requirements na kailangan nyo. Although pwede mo rin yan gawin mag-isa, importante, again, pwede na merong tumutulong sa inyo na may success rate na. Kumbaga, marami nang natulungan na ma-PR. So, thank you so much. Tsaka sinasabi ko kay Brent, yung pinagdadaanan nyo na ang dami nyo nang iniisip, ang dami nyo nang, alam mo yun, ang dami nyo nang struggle, tapos idadagdag nyo pa ba ito sa problema nyo? Diba? Parang yung utak nyo gulo-gulo na eh. So, trust na lang, professional to do it. So, Jukes, thank you very much for your time. We know busy ka, pero thank you for saying yes to us. Thank you for sharing all na insights mo. And maraming makaka-relate dito. And please guys, bisitahin nyo yung page niya. Kulang sa followers kasi 6 million pa lang eh. Ay, Parang gusto natin maging 10. sa tingin ko, ang pwede nyo palang i-ask sa kanila is parang, if meron kayong questions para ma-consolidate natin, iwan nyo lahat sa comment section. And then we'll circle back doon sa questions. Pwede namang mag-episode 2 to si Jukay. Yeah. O kung meron pa kayong ibang gustong malaman. Pwede na rin siya maging in-house. Tama yan guys, pag napanood nyo to, may mga questions kayo, feel free to comment down below or send us a message. Pakiusapan natin si Jukay for second episode. Sagutin natin yung mga tanong nila. Yes. Okay. So yan, I think we wanna say goodbye na kasi more than na to. 1 hour na 1 hour to. Pero very useful naman yung information. So, Thank you, Jukes, sa Thank information. you. Maraming salamat. And for everybody there who's trying to navigate towards permanent residency, knowledge is power talaga. Try to do your own research, talk to a lot of people, talk to us or other experts, talk to people na PR na. Kung ano yung naging proseso nila. At the end of the day, you guys are here. It's not by accident, but it's a blessing. Ngayon, kailangan mag-continuous yun. Habang may pag-asa, laban. There's so many challenges. buhay may pag-asa. Di ba yun? Habang may pag-asa, may buhay. Ganun na rin yun. Binago na pa. Binago na. Version 2. Tapos lang, just keep trying your best. And then, thank you. Once again, this Dream Big with Adang B. Please like and share. Comment down below. And then, we have more episodes to come. Yes. See you guys. See ya, guys. Bye. Yan.